So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayo dito yung video, okay. Ang concern na may-ari ay no signal daw yung TV. So baligtad lang pala yung connection sa likod. Yung RCA ng video nakalagay sa coin slot na RCA. So nilipat lang natin siya sa video, no. So okay na siya, pero ang pangalawang concern niya is itong pindutan hindi daw gumagana. Yan. Chinek natin yung battery. At yun nga, no, lobat na lobat yung battery. At ito siya. Kung mapapansin nyo, parang may mga bukol-bukol na. So sira na talaga yung battery. Ayan. Sabi na may-ari, bakit daw ang bilis na lobat? Sabi ko, local yung battery niya. At saka, bukod doon mga idol, kung pwede daw direct na lang dito sa ating player yung supply ng battery. Sabi ko, pwede naman, gagamit lang tayo ng charger ng cellphone. Kukonek natin dito sa USB. Yan. Kaso 5 volts yung output na to. So hindi ko sure kung hindi ba masisira ang board kapag 5 volts yung isusupply natin. So comment down nga kayo dyan mga idol sa nakatry na 5 volts rekta dito. Kasi ako nilalagyan ko ng Zener diode, no, para safe yung ating board. Kasi ang required voltage na to, yung battery natin is 3 volts lang. So kailangan mapababa natin yung 5 volts ng 3 volts para dito. Ayun yung ginagawa ko, kino-convert ko siya ng 3 volts yung output na to. So comment down kayo kung nakatry na kayo na yung USB as naka-direct na dito sa 5 volts. Yung 5 volts na output na to is naka-direct na dito sa board. Yung hindi nalalagyan ng Zener diode. Yun. Comment down kayo dyan mga idol. Dagdag kaalaman na rin sa akin. Kasi hindi ko pa natatry. Lagi ako naglalagay ng Zener diode kapag kino-convert ko siya papunta dito yung supply. So mamaya tuturo natin. Actually nagawa ko na siya. Na-vlog ko na rin siya dati. Pero hindi yun ang title ng video natin. Kaya ngayon gagawa natin siya ng second video na kung paano i-convert sa USB yung push button ng video, okay. So kunin ko lang yung ginawa ko. Bali ito mga idol, ito na yung ginagawa natin. Pinadala ko lang yung customer ng charger ng cellphone, ayan. So tapos puputulin nyo lang yung dulo. Yan, lalagyan nyo ng resistor at Zener diode. Trabaho ng resistor para mag-drop yung supply, at yung trabaho naman ng Zener is para hindi lumampas doon sa. Ang nakalagay na Zener diode dito is 3.6 volts. Tapos may nakaparallel na 1K. So mamaya tuturo ko yung diagram. Sa ngayon, ito, pakita ko muna sa inyo. Yan. Tapos hinabaan ko na rin mga idol kasi yung ibang player, baka sakaling magpalit yung ating customer ng player. Yung ibang player kasi ang USB nasa likod. So itong platinum piano niya, ang USB nasa harapan. Yung iba, yung USB ng platinum nasa likod. So pag maiksi, pag saktuhan lang dito, tapos nagpalit ng player, so kakapusin yung wire. Kaya ito ay mahaba na, no, para at least kung magpalit siya is abot pa rin sa likod. Ayan. So papakita ko muna yung diagram. Kuha muna tayo ng papel at ballpen. So ito yung diagram ng ating ginawa. Ito yung positive, negative ng 5 volts galing, sukatan nyo na lang, galing ng USB. Yan, galing to ng USB supply. Ito yung positive, yung taas. So magsisiris tayo dito ng resistor. Ang value ng resistor is 50 to 100 ohms. Yan. Tapos sa part na to, magsisiris tayo ng, magpaparallel tayo dito ng Zener diode na kahit 3 volts lang or 3 to 3.6 volts, pwede na yan kasi yun yung supply ng ating board. Pero kung na-try nyo na ng rekta ng 5 volts, so try nyo, tapos comment kayo dito. Tapos magpaparallel ulit tayo dito ng resistor na 1K para mabilis niya ma-drop yung excess na supply. Tapos yan, ang labas na to is 3.6 volts dahil yun yung Zener diode natin. Ito yung negative pa rin at ito na yung positive. So dito, ang masusukat mo dito is 5 volts. Ang masusukat mo naman sa paglabas is 3.6 volts.
So, sukatan natin kung tama nga ba yung estimate natin. Saksak natin to. Tapos kuha tayo ng digital tester. I-on natin yung player. So, yan, naka-standby yung ating player. No? Tignan natin kung may supply ba siya kapag standby. Kasi kailangan pindutin yung power na to sa dito sa harapan. Dito. So, kailangan may supply siya kapag standby, no? Kasi hindi mo mapipindot yung power. Bubuksan mo pa yung player, ay yung video okay para mapindot para mapindot ito. So, kaya may switch siya sa harap kasi itong switch na to, itak switch, hindi siya yung naka-contact agad. Kapag binuhay mo yung video okay, naka-standby pa lang siya, hindi pa siya naka-on. So, ito yung tester natin. Dapat mayroon na agad siyang 5 volts na standby. Kita naman, no? Kita ba? Yan, kita naman. Lagay lang natin to sa negative. Tapos yung red wire, ayan yung positive. Ay, apa? Yan, mayroon siyang 4.9 na standby volts. So, good yan para mapindot natin yung power on sa may top na napindutan sa may push button para mag-on yung player. So, tignan natin kung magdadrop pa siya ng 3.6 dito. Kasi may sinner. Yan, meron tayo dito 3.7 volts. So, okay pa yan mga idol, no? At least na ipa-drop natin yung supply natin kumpara sa 5 volts na. Hindi ko sure kung masisira yung board kasi hindi ko pa na-try. So, kung na-try nyo na, comment kayo dyan para at least alam ko rin na hindi masisira yung board kung rekta ng 5 volts. At least akin, pinadrop ko lang para at least sure lang na, na safe yung board natin. Parang full charge lang yung battery natin kasi 3.7. So, try natin i-on kung magdadrop pa siya. Wala pa nakakonect sa pindutan to. Ayan, nag-drop siya, naging 3.6 yung in-on natin, no? Ayan, 3.6 na lang siya. Tingnan natin dito. So, nag-drop din ng 0.1, naging 4.8. Kanina 4.9 yan. Yung naka-on. Yan. So, standby voltage niya is 3.6. Yan. So, safe naman yung ating dyan, board. Kasi nasa 3 volts lang. So, kung mayroon kayong 3 volts, mas okay kung 3 volts na lang ilagay nyo, no? Kasi ako wala, 3.6 lang available kung Zener diode. Patayin muna natin, i-connect na natin siya dito sa ating board. Dito pa rin natin i-connect sa mismong wirings ng battery. Yan. Ito yung positive natin, yung nasa taas, tas yung negative natin ay ito pa rin, yung black wire. Cut ko na yung video siguro dito. Dito natin siya ko-connect sa yan, tapos saksak natin dito mamaya. Cut ko na yung video para alam nyo na rin nga i-connect eh. Bali, turo natin konti kasi magkaiba yung kulay, no? Yung white yung positive, yung black yung negative. Yan, nakakonect sa battery. Yung white ang ilalagay natin doon sa positive na ginawa natin. Tanggalin na natin to. So ito na mga idol, nahinang na natin yung positive, yung white, yung black natin ang negative. Yan. Try natin kung gagana ba. Saksak natin dito. Ayan. Hindi na kailangan ng battery, no? Power on natin. Ayun, bumukas yung ating player. Ayan, nag-load na siya. So, tignan natin yung TV, So, yan yung TV natin. Tignan natin kung gagana ba yung ginawa nating. Ayan na, nakasaksak yan. Punta dito sa mismong papunta niya sa mismong board, nakasaksak dito. Yan yung wire.
Try natin kung gagana nga ba. 1, yan. 2, 3, 4. Lagyan natin siguro, hindi kasi kita 5, 6. Lagyan natin ng sound para marinig nyo na lang. Sige, off ko yung volume. Naan lang natin. Maririnig nyo yung salita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Okay na mga idol. Gumagana na. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay. Dito, tingnan natin sa TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Play tayo ng kanta. Ano bang magandang kanta? Sport. 4, 7, 7, 7, 7, 7, 9. Okay, play. Kung gagana yung play button. Zombie. I-cable tie na lang natin yan. Volume. Yan. Gumagana rin yung volume. Gumagana lahat. Stop. Yan, gumagana lahat ng pindutan. So, goods yung ginawa natin na ito. Check natin kung umiinit. So, hindi umiinit ng idol dahil subok ko na yan. So, ito ay 1/2 watts pero pwede yan 1/4 watts. Kasi yung sa isa kong video okay 1/4 watts yun. Pero ito hindi to akin. Kumbaga pinagawa lang na ganito na lang para hindi na palit ng battery. Kasi nakailang palit na daw sila. Bago pa to. Siguro 1 buwan pa lang. Sabi ko local yung battery. Yan, at least yan. Mas safe kasi yan mga idol. Gawa nung kapag nakapatay yung ating video okay, naka-off mismo sa main switch. So walang supply to. So wala rin supply yung mga pindutan mo. Ang nangyayari kasi kapag nakakabit yung battery, nagkakaroon ng corrosion or parang green dito, yung nagle-liquid yung battery kapag hindi ginagamit yung mismong remote kasi ito remote ng board. Kung mapapansin nyo, kung naka-experience na kayo ng remote na may battery na nakalagay tapos hindi nyo ginagamit yung remote, mapapansin nyo, di ba parang basa yung remote kasi galing yun sa battery, nagle-liquid, na naglalabas siya ng liquid at nagkakaroon ng green yung loob ng remote. So ganun din dito kapag hindi mo gagamitin nagkakaroon ng mga corrosion pati itong board kasi yung battery mismo is nakakabit pa. Kailangan pag hindi nyo gagamitin yung battery, tatanggalin nyo. So ito at least safe to na kapag nakapatay yung mismong player, hindi nyo gagamitin yung video okay, so wala rin siyang supply. So yun yung purpose niya rin, kumbaga mas safe siya. So may isa pa siyang USB yata sa likod, kaya kung maglalagay ka ng USB pwede pa rin alam ko meron kaso wala akong remote wala akong susi, kinuha na ng may-ari, harap lang pinabuksan ko. Silipin natin dito, parang may nakita akong USB pa. So correct nga na lang kapag mayroon ngang USB yung piano sa likod, parang dalawa ata ang USB nya. Yan, hanggang dito na lang mga idol. Cable tie ko na lang to dito, tapos lalagyan natin to ng tape para hindi siya mag-short. Pero hindi na rin yan mag-short kahit cable tie mo kasi matigas naman yung mga paan ng resistor, hindi naman yan magdidikit. Hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.